Yan. So magandang umaga po sa ating lahat. At handa na po ba tayo? Handa na po ba tayo na makinig at mag-aral ng salita ng Panginoon? Okay, tayo pong lahat ay akin po munang babasahin bago po natin dito ipanalangin. Punta po tayo sa Lucas chapter 16 verses 11 to hanggang 18. Ito po ay sabi po rito, ito pa ay tungkol dun sa 10 kitungin na pinagaling ng Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 kitungin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, "Lumakad na kayo at magpatingin sa mga saserdote." Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang napuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw nang nagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay isang Samaritano. "Hindi ba't 10 ang pinagaling?" tanong ni Jesus. "Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito?" Verse 18 po, 19, sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumayo ka na at umuwi, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya." Tayo pong lahat ay umuko at tayo pong manalangin. Hallelujah. Purihin ka ang Ama sa umagang ito at salamat po Panginoon na muli Panginoon na inaamin ko po na hindi po ako handa o Diyos na magpahayag ng iyong banal na salita sa umagang ito sapagkat kayo na lang po sinabi sa akin. Ngunit Panginoon, aming Ama, ako po'y nagtitiwala sa kapangyarihan ng Holy Spirit mo na siya pong magagayad sa amin sa umagang ito, na siya magtuturo sa amin, Panginoon, upang ipaunawa po sa amin, O God, ang mga kapayagang ito, upang patuloy na matuto kami, Panginoon, na magpasalamat sa iyo sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa aming mga buhay, sa mga himala, maging sa mga pagsubok at problema na aming naranasan, O God. At nawa, ito'y patuloy na magbigay kaliwanagan sa aming mga puso't isipan, magbigay ng katatagan sa amin, O God, sa araw-araw ng aming mga buhay. Salamat po, ikaw lamang po ang aming itinakasama sa oras na ito, at amin na pong tinanggap, Panginoon, ang masaganang pagpapala, Panginoon, anointing, Panginoon, at masaganang kapayagan ng wisdom, O God, na dadaloy sa oras na ito sa aming kalagitnaan. Itago mo po ako sa iyong likuran, upang hindi po ang aking kahinaan, hindi ang aking kakulangan ang siyang makita po ng mga tao na nasa aking harapan, O God, kundi ikaw po, Panginoon, ang makita at mahayag sa aking buhay. In Jesus' name, Amen. So ito po ay tungkol sa 10 kitungin na sila po ay lumapit sa Panginoon, na sila po ay nagmamakaawa, na sila po sumisigaw at humihingi po ng kagalingan sa ating Panginoon. So ito nga po pala ay pinamagatan ko po ito na nalulugod ang Diyos sa mga taong marunong magbalik ng kapurihan sa Kanya. Ang Diyos po ay nalulugod po siya sa bawat isa sa atin. Lalong-lalo na kung marunong po tayong magbalik ng pasasalamat o pagpupuri sa Kanya sa lahat ng kabutihan na ibinigay niya po sa atin. Katulad nga po ng 10 kitunging ito na gumawa po ng himala ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Alam naman po natin na ang kitong po, lalo na noong unang panahon, ito po ay nakakadiring sakit. Ito po ay walang kagalingan. Nakakita na po ba tayo ng mga taong may sakit na kitong? Wala pa. Yun po, ang balat po nila ay nagsusugat, nagnanaknak, tapos yung mga buto po nila ay, yung mga joint nila parang naiiba ang forma. Nawawala sa halbag, di ba? Pag ganito ang ating mga daliri, tuwid yung mga joint natin, mga buto nito. Ang tinataman po lang ito, parang nag-iiba po yung form ng kanilang mga buto. Parang nabukol, ganayon, tapos ay yung balat po nila ay nagsusugat po yun, nagnanaknak po yun. At yun pong sakit na yun ay nakakahawa. Matindi pa po siya sa cancer kasi ang cancer, hindi siya nakakahawa ang cancer. Pero itong kitong po ay nakakahawa po na sakit ito. Kaya nakakatakot po, nung unang panahon, pag ang mga tao may kitong, sila po ay nilalayo at inilalayo sa isang lugar na kung saan sila lang po ang naroon. Di ba dito sa Pilipinas, mayroon ng pinagtatapunan ng mga taong may sakit na kitong? Na parang sila, sa lugar iyon, naalala ba ninyo? Na inilagay sila sa isang isla
na sila lang ang nakatira doon. Hanggang sa sila doon na lang mamamatay. Kaya napakahirap po nang tayo ay may sakit na kaitong. At ito nga po ay merong 10 kitungin na kung saan habang ang Panginoon ay papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Doon sa lugar na yun, habang siya ay pumapasok sa isang nayon, sinalubong po siya ng 10 kitungin. So ilan yung may kitong? 10 kitungin po ang sumalubong sa kanya. Maaring narinig nila, kaya nila sinalubong ang Panginoon dahil alam nila na si Jesus ay nagpapagaling ng mga may karamdaman. Si Jesus ay nagpapalaya ng mga demonyo sa mga taong pinapahirapan. So gumagawa siya ng mga himala. Nagpapagaling siya sa mga may karamdaman at bumubuhay ng patay. Kaya nung narinig nila na ang Panginoon ay dadaan doon, sinalubong po siya ng mga kitunging ito. At sila po, sa di kalayuan, sila po ay tumigil doon dahil hinihintay nila ang pagdaan ng ating Panginoon. So alam nila na sa kanilang kalagayan, wala silang ibang maaasahan kundi ang Panginoon lamang na magbibigay sa kanila ng kahilingan na kagalingan na nais nilang makamtan. So ganun din po ang bawat isa sa atin. Wala man tayong sakit na kitong, pero ang bawat isa sa atin, kung minsan iba't ibang karamdaman, iba't ibang problema, pagsubok, ang ating nararanasan at kung minsan yan ay pinapahintulot ng Panginoon para mahayag ang kanyang kapangyarihan sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Upang makita natin na ang Diyos na ating pinanampalatayanan ay Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan sa lahat at walang bagay na mahirap at imposible sa Kanya. Amen po ba tayo doon? Kaya yun po yung laman ng utak ng mga kitunging iyon. Kaya inabangan nila ang Panginoon sa di kalayuan. Sila po ay tumigil at nakatayo doon at noong dumaan na ang Panginoon, sumigaw sila. Ano pong sinabi nila? Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. So ano pong hinihingi nila? Yung kahabagan ng Panginoon. Dahil alam nila na pag sila'y kahabagan ng Diyos, ang Diyos ay gagawa sa kanilang mga buhay at sila ay makakalaya sa sakit na ano sakit nila? Kitong na sakit. Dahil alam nila na ang Panginoon lamang ang kanilang pwedeng maasahan. So ganun din po ang bawat isa sa atin. Pag tayo may mga problema, pagsubok, doon tayo nagpapakumbaba sa Panginoon, doon natin tinatawag ang Diyos. Doon tayo lumalapit sa Panginoon, umiiyak tayo, kung minsan dumadapa, nagpapatira pa tayo. Dahil alam natin na yung Panginoon na ating nilalapitan, ang siyang nating dakilang manggagamot at siya ang gumawa ng langit at ng lupa. Siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Pwede niyang ibigay sa atin anuman ang ating kahilingan sapagkat wala nga pong bagay na mahirap at imposible sa Kanya. Amen po ba? Kaya yun po yung ginagawa nila. Sila po ay nagsisigaw po sila at hiningi po nila yung kagalingan galing sa ating Panginoon. So, nung nakita po sila ng Panginoon, sabi rito sa verse 14, pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin kayo sa mga saserdote. Saan sila magpatingin? Sa mga saserdote, saan niya lumakad na kayo? At sabi rito, at magpakita, sabi rito, nasa na nga ako. Pagkakita sa sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin kayo sa mga pari o sa mga saserdote. So saan sila pinapapunta? Sa mga pari o sa mga saserdote. Lumakad na kayo at pumunta kayo sa mga saserdote. Sabi rito, magpakita kayo sa kanila. At ano po ang nangyari nung sumunod sila, nung ginawa nila yung ipinagawa ng Panginoon sa kanila? Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Kaya pag ang Diyos ay may pinagawa sa atin, pag sinabi doon na pumunta ka doon, magpakita ka kay ganito, ay kailangan po natin gawin yun. Hindi naman sila kaagad na sila, pinagaling ka na sa iyong karamdaman, kundi may inutos mo na sa kanila ang Panginoon. At sila'y pinapapunta mo na sa mga lingkod ng Diyos. Kaya kung minsan, ang Diyos po, bago niya tayo bigyan ng kagalingan, meron po muna siyang ipinapagawa sa atin.
Meron po muna siyang pinapalakaran sa bawat isa sa atin. So dapat magiging sensitibo po tayo sa bagay na yon. Hindi yung hingi na lang tayo ng hingi sa Lord. Lord, gusto ko ng ganito, gusto ko ng kagalingan. Lord, gusto ko makatapos ng pag-aaral. Lord, gusto ko na makabayad kami ng aming mga utang. Gusto ko, Panginoon, ng anak ko ay makapag-abroad. So, hintayin po muna natin yung signal na gustong ipagawa muna sa atin ng Panginoon bago natin makamit yung ating kahilingan. Tulad ng ginawa niya sa 10 kitongin ito. Inom pong na tubig ng ating lalamunan. Excuse muna. May inutos muna sa kanila, sa palagay nyo kung sila hindi sumunod. Halimbawa iba yung pinuntahan nila. Hindi sila pumunta doon sa mga saserdote, sa mga lingkod ng Diyos. Sa palagay nyo, maramdaman nila, matanggap kaya nila ang kagalingan? Hindi. Sapagkat ang Diyos kung minsan, bago niya ibinibigay sa atin yung ating kahilingan, meron muna siyang ipinapagawa sa atin. So kailangan muna natin, nasundin muna natin yun, itanong natin sa Panginoon kung ano yung gusto mo, Panginoon, na ipagawa sa akin upang ang mga bagay na aking hinihingi sa iyo ay aking matanggap o aming matanggap. Diba? Kaya sumunod naman ang mga 10 kitonging ito. So pumunta sila doon. At dahil habang sila naglalakad, doon nila naramdaman yung kagalingan. Sila ay luminis sa kanilang sakit na kitong. So, gano'n din po ang bawat isa sa atin. Kung ang Diyos ay may pinapagawa sa atin, kailangan po natin gawing iyon. Dahil pag ginawa natin iyon, doon po natin maramdaman na unti-unting ibinibigay ng Panginoon yung ating mga kahilingan sa Kanya. Ano man niyang mga kahilingan na hinihingi natin sa Kanya. Ang kailangan muna, sumunod tayo at pag tayo sumunod, doon natin maranasan ang himala ng Panginoon. Yung mga pagpapala na nais niyang ibigay sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang kailangan lamang, maging sensitibo tayo kung ano yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Kung gusto nating makamtan yung ating mga kahilingan na hiningi natin sa Kanya. Dahil walang bagay na mahirap at imposible sa Diyos. Amen po ba tayo doon? Amen. At dahil nga po sa sila'y sumunod, habang sila'y naglalakad, naramdaman nila na sila'y gumaling at luminis. Verse 15, nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw na nagpupuri sa Diyos. So, ilan yung bumalik? Isa lang. 10 yung pinagaling. Pero isa lang yung nakaalala para bumalik sa Panginoon upang magpasalamat sa Kanya at magbalik ng papuri sa Kanya dahil sa himala na Kanyang naranasan. Amen? So, ito pong lalaking ito ay kinilala niya. Hindi niya kinalimutan ang Panginoon doon sa himala na kanyang naranasan, doon sa pagpapala na hiningi niyang kagalingan sa kanyang buhay. Hindi po niya kinalimutan ang Diyos. Siya ay nagbalik sa Panginoon at siya ay nagbigay ng papuri sa Panginoon. So, sa bawat isa sa atin, tandaan po natin, pag sa oras na tinanggap na natin yung mga pagpapala na hinihingi natin sa Panginoon, sa mga anak natin o para sa ating sarili, para sa ating pamilya, sa oras na yan ay atin na pong tinanggap, huwag po nating kalimutan na magbigay ng pasasalamat sa Panginoon at ibalik sa Kanya ang kapurihan. Amen. So, tinan mo 10 may kitong pinagaling ng Panginoon, pero iisa lamang ang nakaalala na magbigay ng papuri sa ating Panginoon. So, wag po nating kalimutan yun. Wag po tayong tumulad doon sa siyam na kitongin na pagkatapos na sila'y pagalingin, hindi na nila naalala na pasalamatan man lang ang Panginoon. So, ang nakalulugod po sa Panginoon, sa bawat isa sa atin, kung marunong po tayong magbalik ng papuri sa Kanya sa lahat ng mga bagay na ginagawa niya sa ating mga buhay. Halimbawa tayo, yung mga anak natin, napag-aral natin, nakatapos yung mga anak natin. So ano yung una nating gagawin? Magpapasalamat tayo sa Panginoon. Ibalik natin sa Kanya ang kapurihan. At tayo namang mga anak na nakatapos ng pag-aaral, ano rin ang ating gagawin? Magpasalamat tayo sa Panginoon, ibigay natin sa Kanya ang kapurihan. Dahil sa biyaya niya, nakatapos tayo ng pag-aaral at magpasalamat din tayo sa ating mga
magulang, sapagkat sila ay naging instrumento ng Panginoon upang tayo ay makatapos ng ating pag-aaral. Halimbawa, ikaw ay may karamdaman at merong kung minsan gumagamit ang Diyos ng instrumento o magagaling na doktor na ibinigay sa iyo para siya yung maging instrumento ng Diyos para ibigay yung mga dapat na mga gamot na dapat mong inumin at gumaling ka. So wag po natin kalimutan na magpasalamat po tayo sa unang-unay sa Panginoon, sapagkat siya ang nagbigay ng kagalingan at doon sa tao na naging instrumento niya upang tayo ay gumaling sa ating mga karamdaman o tayo ay makakasurvive tayo sa anumang mga bagay na pangangailangan natin. So lagi tayong magbalik ng pasasalamat sa lahat ng mga bagay na ating tinanggap mula sa Panginoon. Huwag po natin kalimutan na ibigay natin sa Kanya ang lahat ng kapurihan. Kaya diba sabi sa ibang talata ng Biblia, o kainam masdan ng mga taong sabi doon napakabuting tingnan ng mga tao na nagbigay ng pasasalamat, marunong magbigay ng pasasalamat sa Panginoon. Kaya nakalulugod po sa Panginoon na sa oras ng ating patutuo, na Lord, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ako'y pinagaling niya. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat yung aking anak ay naka-survive siya sa kanyang tuition, nakapagbayad po kami dahil meron taong ginamit ang Panginoon para makabayad po kami, di ba? Kaya yun po'y nakalulugod po sa Panginoon iyan. At halimbawa tayo, may tinulungan tayo, binigyan tayo ng regalo, o ginawan tayo ng kabutihan, at hindi tayo marunong magpasalamat. Ibig sabihin nun, hindi tayo marunong magbalik ng, para kung tawagin natin utang na loob, o i-appreciate natin yung kabutihan na ginawa niya sa atin. Halimbawa, itong si Kambaliit, tulong ng tulong sa isang kapatiran, at hindi man lang marunong magpasalamat, anong kanyang mararamdaman? Ibig sabihin na, para yatang hindi siya natutuwa na siya tinutulungan ko. Di ba napakasarap sa isang pakiramdam na pag tayo tumutulong, tayo ay pinapasalamatan. Ibig sabihin nun, siya natutuwa na siya tinulungan natin at kinikilala niya yung ating pagtulong na ginagawa natin sa kanila. Di ba masarap sa pakiramdam iyon na ang mga tao na ginagawa natin ng kabutihan ay nagpapasalamat sa atin? Masarap po ba sa pakiramdam yon? Amen. Kasi pag walang imig, walang imig, ay parang kung kaya ito, natutuwa na tinutulungan ko o hindi. Dahil di marunong magpasalamat. So, masigit po ang ating Diyos. Kasi yun ay pagkilala natin sa Kanya na yung mga bagay na natanggap natin, kinikilala natin, kaya natin ipinabalik sa Kanya ang kapurihan, tayo nagpapasalamat sa Kanya dahil kinikilala natin na Siya ang nagkakaloob nun sa bawat isa sa atin. Naalala ko nung maliit pa yung mga anak ko, sabi ko, kami kakain. Sabi ko sa mga anak, tayo mananalangin, magpasalamat tayo sa Diyos sa pagkain na ating kakainin. Sabi nung anak ko lalaki, maliit pa na, Mama, hindi naman galing sa Diyos yan, binili mo yun sa palengke. Ay siyempre bata pa, wala pa talaga siyang alam na yung kalakasan, yung hanap buhay, kaya tayo kumikita dahil yun ay biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kasi maliit pa nga po siyang bata. So, ganun din po ang bawat isa sa atin. Kailangan po natin na lagi nating kilalanin yung mga kabutihan na ginagawa sa atin ng Panginoon. Maging sa mga pagsubok, sa mga problema. Lagi po nating pasalamatan ang Panginoon na Lord, salamat sa problemang ito, sa mga pagsubok na ito, na alam ko, Panginoon, na ako'y sasamahan mo dito, at ito po'y mapagtagumpayan ko po ang mga pagsubok na ito, na ikaw po ang mabigyan ko ng karangalan sa aking buhay. Amen? So, ganun po ang ginawa nung isang kitungin. Siya lamang po ang nagbalik, siya lamang ang nakaalala sa kabutihan na ginawa ng Panginoon sa kanilang 10 may kitong. So, dito po, sabi rito, so nung siya po ay nagbalik sa Panginoon at siya nga po ay sumisigaw na nagpupuri sa Diyos. Tingnan mo siya, sumisigaw na nagpupuri sa Diyos. May gumagawa ba dito? May gumagawa ba dito? Na pag ang Diyos ay may himala o meron siyang panalangin tayo na tinugon ng Panginoon, nagagawa ba natin na sumigaw man lang, Hallelujah! Salamat po Panginoon dahil tinugon mo po ang aking kahilingan. Meron po bang gumagawa na yun dito? Wala. Ay palakpakan po natin ang Panginoon. Sa susunod ay wag po tayong manahimik, kundi talagang ipakita natin sa Diyos yung kagalakan na ating naranasan.
Kaya binabalik natin sa Kanya ang kapurihan. Yun ay pagkilala natin na siya po ang gumawa nun sa ating mga buhay. So, nung siya po ay lumapit sa Panginoon, siya nga po ay sumisigaw na nagpupuri sa Diyos. Verse 16, ano pang ginawa niya? Siya ay nagpatira pa. Ibig sabihin na yun, bagamat tinanggap na niya ang kagalingan at gumawa na ng himala ang Panginoon sa kanyang buhay, naranasan niya ang kapangyarihan ng Diyos, yung habag ng Panginoon sa kanyang buhay, siya po ay nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Siya po ay nagpatira pa. Ibig sabihin, sumamba siya sa Panginoon, sumamba siya sa Diyos na gumawa ng himala sa kanyang buhay, ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya po siya ay nagpatira pa dahil kinikilala niya na talagang ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya siya po ay nagpatira pa siya. Sumamba po siya sa Panginoon. Ibinaba po niya ang kanyang sarili sa harapan ng Panginoon. Meron kasing iba na pag naranasan na niya yung mga pagpapala na hinihingi niya sa Panginoon, nagkakaroon siya ng yabang. Nakakalimutan po niya na ang Diyos ang gumawa nun sa kanyang buhay. Nagkakaroon ng pride, katulad ng iba, pag may maganda ng trabaho, pag siya ay tumataas na ang antas ng kanyang buhay, hindi na katulad ng dati, nakakalimutan niya ang Panginoon at siya po ay nagkakaroon na ng yabang sa kanyang sarili. So, wag po tayong magiging ganon. Maging katulad po tayo sa kitunging ito na pagkatas niyang maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay, yung pagpapala na hiningi niya sa Panginoon na kagalingan, siya po ay nagpakumbaba. So, ito po ang mga bagay na nakalulugod sa Panginoon. Marunong po tayo kumilala sa kabutihan ng Panginoon at ibaba po natin ang ating mga sarili sa Diyos at lalo pa nating sambahin ang Panginoon dahil naranasan natin ang kabutihan, ang himala ng Panginoon na ginagawa niya sa ating mga buhay. So siya po, ang una po niyang ginawa, siya po ay nagpatira pa. Pagkatapos po siyang nagsigaw at nagpuri sa Panginoon. Una siya nagsisigaw, nagpuri sa Diyos. Ang pangalawa po pala ay siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at siya po ay nagpasalamat. Ginagawa po ba natin ito? Amen? Kailangan po natin gawin ang mga bagay na ito para ang Diyos ay lalo po siyang natutuwa o nalulugod sa bawat isa sa atin pag ginagawa po natin ang mga bagay na ito. So meron po akong isang kakilala na ano po, siya po ay pumupunta doon sa isang bar na ang mga babaeng iyon ay kanya pong minamasahe. So hindi ko po sasabihin kung sino yung masahistang iyon. Eh di, habang siya po yung nagmamasahe at mga tulog at araw, alam mo pa, sa gabi ay puyat sila at magdamag silang gising at ang trabaho po nila sa bar nga po, inuman. Tapos nagtitinda din po sila ng panandaliang aliw. Di sila po tulog na tulog. Parang habang minamasahe ko po yung isa at tulog din, parang sinabi ng Holy Spirit sa akin, ipag-pray mo sila. Ipag-pray mo. Anong pinag-pray? Nung pinag-pray po siya ng babaeng iyon, ng babaeng iyon, grabe po yung ramdam niya sa puso niya, parang dinudurog yung puso niya. At siya iyak ng iyak na walang salita na lumalabas sa kanyang bibig, kundi puro iyak, puro hagulhol, na parang yung puso niya parang dinudurog. Ang pinapanalangin po niya, Lord, kahabagan mo ang mga babaeng ito na sila po ay makalaya sa lugar na ito, na hindi po sila habang buhay na namumuhay sa kasalanan. So, umuwi po siya ng bahay, after 2 months, pinatawag uli siya para magmasahe doon. Pagdating niya doon, hinanap niya yung mga babaeng iyon. Sabi niya, nasaan na yung mga babaeng minasahe ko? Sabi nung may-ari. Ay, sis, wala na sila dito. Yung isa ay kinuha na nung magulang, pinag-aral. Yung isa ay kinuha na nung lalaki at ginawa ng asawa, dinala na sa pulilyo. At yung isa ay kinuha na nung pamilya. Kaya sabi ko po sa kanya, huwag kang magalit sa akin ha. Sabi, bakit? Kasi nung huling minasahe sila, ay sila ipinag-pray ko na sila ay makalaya dito sa lugar na ito. Sabi niya, ay naintindihan ko yun sis kasi hiniling ko rin naman sa Panginoon, naalisin din niya ako sa buhay na ito dahil magulo, lagi may away, lagi may problema. Tapos kahit ano laki ng pera pumapasok sa niya, parang nilalagay lang sa butas na basket. Nawawala lang na hindi niya alam kung saan na napupunta.
Kaya na pag-uwi ko po ng bahay, ay grabe po talaga ako, nagsayaw talaga sa Panginoon, para akong baliw, ako nagpupuri, sumisigaw talaga ako, thank you Lord, ako sa iyo, pasalamat sa Panginoon. Sabi ng mga anak, mama, ano nangyari sa iyo? Sabi nga na, di kuninto ko na ganun ang nangyari. So, yun pong kagalakang iyon, na yun ay galing sa Panginoon. Kaya itong kagalakang ito, naranasan na isang kitonging ito, kaya nagawa niya ang mga bagay na yon, na siya ay magpatira pa, magsisigaw at nagpupuri sa Panginoon. Yun po ay kagalakan na galing sa Panginoon na dumaloy sa kanyang puso. Kaya nagawa po niya ang mga bagay na ito. Kasi inaalala po niya na ang Diyos ang gumawa ng mga bagay na iyon. Kaya naroon na siya ay nagpakumbaba, na siya ay nagsisigaw, na nagpupuri, siya ay nagpatira pa sa harapan ng Panginoon at siya ay nagpasalamat sa Diyos. So dapat po maging ganun po tayo. Ano man yung mga bagay na binibigay sa atin ng Panginoon, mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, lalo na yung mga bagay na hinihingi natin sa Panginoon, na naroon na yung ating pag-iyak, naroon talaga yung ating pagluhod, kung minsan tayo nagpatira pa at ipinagkalob sa atin ng Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, huwag nating kalimutan na ibigay sa Kanya ang lahat ng kapurihan. Huwag nating kalimutan na siya ay ating pasalamatan, sapagkat yun ay nakalulugod sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. So ano pa po? Sabi rito, ang taong ito ay isang Samaritano. So sino tong isang kitonging ito na nagbigay ng pasasalamat o kapurihan sa Panginoon? Isang Samaritano. Ang Samaritano po, ito ay isang dayuhan. Kumbaga, isang bisita. Isang bisita lamang po siya, pero marunong po siyang magpasalamat sa Panginoon sa kabutihan na iginawa sa kanya ng Panginoon. Pero yung siyam, nalimutan po nila na bumalik upang magpasalamat at ibigay ang kapurihan sa Panginoon. Nakalimutan nilang sambahin ang Panginoon bilang pasasalamat sa himala na ginawa ng Panginoon sa kanilang mga buhay. At sabi po rito sa verse 17, hindi ba't 10 ang pinagaling? So hinanap ng Panginoon. Di ba 10 kayo na pinagaling? Sabi rito, tanong ni Jesus, nasaan ang siyam? Bakit ikaw lang ang bumalik? Nakalimutan ba ng siyam na ito na ako ang nagpagaling sa kanila at hindi sila bumalik rito upang ako'y sambahin, upang ibigay nila ang kapurihan sa akin? Kasi hinahanap din po ng Panginoon yung ating papuri, yung ating pasasalamat, yung ating pagkilala na siya po ang nagkakalob sa atin sa lahat ng mga bagay na ating hinihiling sa Kanya. Kaya ang gusto po ng Panginoon, pag siya may ginawang mga himala sa buhay natin, ano man yung mga kahilingan nating hinihingi sa Panginoon, ang gusto po ng Panginoon ay matuto po tayo na lalo natin siyang sambahin, lalo tayong magpakumaba sa kanyang harapan at kilalanin po natin na siya po ang gumawa nun at ibigay sa kanya ang lahat ng kapurihan at ang karangalan. Yun po ang nakalulugod sa ating Panginoon. Kaya kung hindi tayo marunong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng kabutihan na ginawa niya sa ating mga buhay, hindi po tayo kalulugdan ng Panginoon. Kahit nga tayong mga magulang, ang mga anak natin, pag nagawa na natin yung mga tungkulin natin bilang magulang sa laman sa ating mga anak, at yan ay hindi marunong magpasalamat, kundi malaki pa sa atin, ano kayang mararamdaman natin? Tayo ay masasaktan. Hindi po ba tayo doon? Tayo ay magtatampo. Naisipin natin, ito ba ang igaganti ng aking mga anak sa kabila ng kabutihan na ginawa ko sa kanila? Pero kung ating mga anak marunong magpasalamat sa atin, salamat mama, salamat tatay, nanay, na sa hirap ng buhay, talagang ginawa nyo ang lahat para kami ay magkaroon ng magandang buhay, kami nakatapos ng pag-aaral. Di ba nakakataba ng puso yun sa isang magulang? O sa isang ate na unang nakatapos na pag-aaral at hindi agad siya nag-asawa o kuya dahil tinulungan pa niya ang kanyang nakakabatang mga kapatid. Hanggang sa sila'y nakatapos, saka lang siya nag-asawa at nagpasalamat sa kanya yung kanyang mga nakakabatang kapatid. Diba? Nakakatuwa yun sa isang ate o kuya na tumulong sa kanyang mga nakakabatang kapatid. Sumasigit po ang ating Panginoon na siya po ay nalulugod, siya po ay natutuwa kung tayo ay laging nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng mga bagay na ating tinatanggap. Yung malamang pagising natin sa umaga na tayo ay humihinga, tayo ay malakas, tayo ay nakakatayo, tayo ay nakakalakad, tayo ay nakakapaghanap buhay.
Yung baga po'y pinapasalamatan natin sa Panginoon sa araw-araw. Kailangan po nating magpasalamat sa Diyos kasi hindi lahat ng taong natutulog ay nagigising. Hindi lahat ng tao na nagigising sila na sila'y normal pa rin ang kanilang katawan. Yung iba na stroke na, hindi na makatayo, ngiwit na ang mukha, hindi na makalakad. Kaya lagi po tayong magpasalamat sa Panginoon. Lagi nating ibalik sa Kanya ang lahat ng kapurihan. Kahit maliliit na bagay na nangyayari sa ating mga buhay, yung makakain man lang tayo 3 times a day, pasasalamatan po natin sa Panginoon sapagkat hindi lahat ng pamilya ay mayroong pinagsasaluhan sa oras ng hapagkainan. Di ba isang himala na yun ng Panginoon na hindi tayo ginutom ng Diyos at tayo nakakain ng tamang oras sa loob ng 3 beses sa isang araw? Isang himala na po yun ng Panginoon. Kaya lagi po nating pasalamatan ang Diyos sa mga bagay na iyon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya ang sabi rito ng Panginoon, wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? So hinanap ng Panginoon yung siyam. 10 ang pinagaling ko, nasana yung siyam? Bakit isa lang ang bumalik? So ibig sabihin nun, kinalimutan na nila na bumalik upang magpasalamat sa Panginoon. Tulad ng isang kitungin na talagang siya'y bumalik sa Panginoon at sumamba sa Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka at umuwi, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. So siya'y binasbasan, kaya napakahalaga na tayo marunong magpasalamat sa Panginoon. Ibalik natin sa Kanya ang kapurihan. Dahil pag ginawa natin iyon, mas lalo nating higit na sambahin ng Panginoon. Pag natapos nating tanggapin yung mga kahilingan na hihingi natin sa Kanya, tayo po ay patuloy na babasbasan ng Panginoon. Pagpapalain tayo ng Panginoon. At patuloy na yung kagalingan ay maranasan natin o ano man yung mga problema o pagsubok na maranasan sa ating mga buhay. Kaya ang sabi ng Panginoon, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. So, napakahalaga po na tayo ay marunong magpasalamat sa Panginoon. Kung nais natin na patuloy nating maranasan ang kagalingan at ang mga tagumpay sa buhay. Sapagat lalo tayong pagpapalain ng Diyos, pag nakikita ng Diyos na tayo ay marunong magpasalamat sa Kanya sa lahat ng bagay na ating tinatanggap. Amen? Tayo pong lahat ay umupo at tayo po'y manalangin. Hallelujah. Aming Ama, salamat po sa umagang ito. Natunay nga po, Panginoon, na Ikaw ay nalulugod sa bawat isa sa amin. Kung marunong kaming magpasalamat at magbalik ng kapurihan sa iyo, God, sa lahat ng mga bagay na ipinagkakaloob mo sa amin, lalong-lalo na po yung mga bagay na aming hinihiling sa iyo, Panginoon, na makasurvive po kami sa mga sakit, sa mga kahirapan, sa mga pagkakautang, sa mga pagsubok o problema sa buhay, O God. Salamat po na hindi nyo kami iiwan, hindi nyo kami pababayaan. At kung minsan ito'y pinapahintulot mo sa amin upang matuto kami, Panginoon, na lumapit sa iyo, magpakumbaba sa iyo, at upang iparanas mo sa amin na ikaw ay Diyos na buhay, ikaw ang aming dakilang manggagamot, at ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, nawa ang mga salita mong ito ay patuloy, Panginoon, lumago sa aming mga puso't isipan, O God, na matuto kaming magpasalamat, Panginoon, kahit sa maliliit na bagay na ipinagkakalob niyo po sa bawat isa sa amin, upang ibalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan at lahat ng pasasalamat at karangalan, aming Ama. Salamat po sa umagang ito, pagpalain niyo po ang mga anak mo na narito, uwi kami, Panginoon, na may kagalakan, na may kapayapaan na galing sa iyo, God, at maranasan namin ang patuloy na pag-iingat at proteksyon mo sa aming mga buhay. At salamat, Panginoon, anuman po ang pangangailangan ng bawat isa, anuman ang kahilingan, panalangin, na patuloy naming idinudulog sa iyo. We thank you, Holy Abba, na ito po'y ipinagkaloob mo na po sa bawat isa sa amin. Ang kailangan lamang, Panginoon, maging sensitibo po kami dun sa hakbang na nais mong palakaran sa amin, na ipagawa mo sa amin, upang maranasan namin ang mga himala, Panginoon, at ang kapangyarihan mo sa aming mga buhay. Salamat po sa lahat ng ito. Thank you, Holy Spirit. Ang iyong pag-iingat at proteksyon ay patuloy naming maranasan, O God, sa araw-araw ng aming mga buhay. In Jesus' name, Amen.